Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world today. We're going to unbox this package, plant package. So, let's look. Let's open it with me, okay? Open it with me. Nakalagay dyan, 16 pieces inside. 16 pieces of plants inside. I'm so excited. Na-start ko itong So ito ay galing sa Indonesia. And these are all Hoyas. So I'm so excited kasi ito, na-start ko pa itong i-mine ng end of September. Last week of September. So, tagal ko na itong hinihintay. So, ito yung aking na-mine hanggang first week of November, I think. Ito na yung lahat. So, we have total of 16 plants here. Yung iba ay bonus. Kasi may pag-game yung seller. Pag nag-like siya minsan, so may free plan. Mayroon akong napalalo na doon. So, let's get this one first. Ano kaya itong una natin na po? Oh! This one. Ganda ng package niya ha. Maganda yung pagkakabalot. So, this one is Hoya SP Aceh. Wow, ang laki ng tutahon. Ooh, hindi pala siya potted lang. Kaya, maliit lang ang lalagyan. Kasi, hindi siya potted. Palagay lang siya sa ganitong bag. Hindi ko alam kung anong nasa loob. But I think yung original substrate din naman, tinanggal lang siya sa So, walang name yung hindi, pero may code dito. So, I think matatrack ko naman. Oh no. So, SPP. Ano ba ibig sabihin? Hindi ako sure. Pero ilagay natin sa baba pagka nalapan ko na. Yeah. So, that's our first plant. Hoya SPP. Hoya SP Aceh. Laki ng dahon. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang dahon ng mga SP Aceh. Ganda nito. Hindi ako masyadong nagko-collect ng mga veined and big leaf Hoyas. Kasi ang bias ko talaga ay small leaf Hoyas. So we have that. Let's put it aside. Yung mahaba siyang vine. Later on pa yan siya magdadam. So this one, yung una kong nabuksan ay yung nakuha kong freebie. Let's get another one. This is small. Hoya SPP. Add 01. Ano kaya ito? Hoya SPP add 01. So, tatanggalin ko lang carefully, tapos napupunit. I cannot. I will try as much as I can to carefully remove a sticker para, additional kasi hinabol ko lang po. Alam ko na kung ano siya. So, this is, let's try. Okay. Nakalagay naman. ER at 49. So, this one, may label yun. So, this one, I think, is the Hoya Diversifolia Maharani. So, additional, hinabol ko lang po na may
sa dulo. Hindi ako decided nung nilive to, pero eventually, kinuha ko din. Akala ko nagtitipid-tipid pa ako eh. Kaya kinuha ko din sa dulo. So that's Diversifolia Maharani. So, ito, bias ko talaga yung mga inner variegated. Tapos gusto ko din yung flower ng Diversifolia. Tapos nag-try akong pumili nito sa isang plant feeding. Pero I feel nagkamali yun ng tag. Tapos hindi talaga Diversifolia Maharani yung nakuha ko. Feeling ko yun ay ano nga yung isa? Incrasata. Kaya ako nagdalawang isip na kunin to. Pero ayun na, sa dulo, kinuha ko din. Kasi good deal naman siya, especially ganito na kalash yung So ito nga pala lahat ay galing Indonesia. Medyo confident na ako sa aking Hoya skills. So, ayan, kumukuha na tayo ng plants from other countries. So, ang nagpalakas talaga ng loob ko sa ganito ay yung pagkakabili ko ng Monstera Pearl Marks Flame. Tapos, na-revive ko siya from root rot. So, achieved. Tsaka, ayun, may mahigit isang taon na rin naman. Almost 2 years na din akong nag-Hoya. Tapos, okay naman ang Hoya sa akin. Kaya, ayun, I feel pwede na. Pwede na akong bumili ng mga ganito. So, this one, third plant, is another inner variegated Hoya. But this time, this is small leaf. So, ito diba, ang laki yung second. Medyo mas maliit, but this one is even smaller. Ito na sa wishlist ko talaga to. Matagal na. And I felt na good deal naman to. Nakuha ko. Kahit medyo expensive, good for the size na. Sana wala ako na-damage na leaves. There. May label ulit. Tada! Ooh. Not as lush as yung tingin ko sa video, pero okay lang. So, this is Hoya Lacunosa Soma. Lacunosa. Nakakakita ko ng Lacunosa collection dito sa YouTube. Tapos parang ako, pag pare-pares Lacunosa, parang nakakasawa naman. But, eto tayo. Dami rin nating Lacunosa ngayon. Kasi nga, gusto ko nga yung mga ganyan, small leaf. Pero actually, meron akong inner variegated Lacunosa. Pero, tingnan natin kung ano talaga yung pinagkaiba niya sa Soma. Nung Finex to sabi, Lacunosa Soma Splash. Hindi ko alam kung bakit sinabi yung splash. Pero, wala akong nakikita ang splash. Yung likod ay parang splash of greens, pero samantalang yung harap naman ay mostly white or pink pagka bago. Yan. Yan yung gusto ko sa mga inner variegated usually kasi nagka-sunset sila or nagtumutubo sila. Yung new leaf ay pink. Kaya gusto ko yan. Ayan. So, ayan yung difference sa size ng leaves. Ganda rin talaga sa close-up na parang shiny, shimmering, splendid. May parang sparkle na. Parang sa petal ng orchid, kung familiar kayo.
So this one, another one na medyo expensive din, pero mas expensive pa rin to. Pero nakakuha naman ako, I think, ng good deal kung ikukumpara sa kanyang lushness. Bawi naman. Okay. Gusto ko talaga yung ganyan. Ang ganda talaga ng small leaf. Very delicate. Ang saya. So, I thought ang leaves niya ay thick at succulent. Pero, hindi pala. Siya ay thin. Tapos, akala ko din super hairy, pero hindi. Although, yung stem niya ay hairy talaga. Siguro, for details, magbe-b-roll na lang ako. Kasi, gabi rin naman. Hindi rin naman ganda yung lighting. So, titiwan ko na lang ulit pagka maganda na yung ikaw. Pagka-araw. So, yan. Maliliit talaga. Tingnan mo. Ayan. Yung tawag dito, yung leaf size nito ay mas maliit than the soma. Ang saya kapag ganyan. No? Ang saya. Usually kasi, di ba, kapag kahoyas, binibenta sila ng propagation size or smaller size. Siguro kahit mga 10 centimeters lang nito yan, nabibenta din. Kasi nga, hindi silang hanapin itong mga varieties na ito. So, magtsatsaga ka talaga sa maliit. So, since dumiretso na ako ng paggiling sa Indonesia, yun na yun silang nabibenta na lush na, trailing. Actually, itong mga to, doon, nakahanging pot na sila. But, dahil, shinip lang sila dito, tapos ang dami-daming shinip, ganito yung ginawa nila para mas madaling ipadala. Okay, this is our 5th plant. Another small leaf. Hoya. I wonder kung puro small leaf to. Nakalimutan ko na. Hindi ko masyadong naalala yung hindi ko binilang. Kung ilan yung small leaf at ilan yung big leaf na nakuha ko. Pero I think puro small leaf mostly yung nakuha ko. Medyo similar sa bella ng flower, I think. But with smaller leaf. Another one na dati nakikita ko lang ng sobrang liit. Sobrang liit. Like, siguro 3 nodes. Maswerte ka na kung may 5 nodes ka pataas. Tapos yung 3 nodes ay nasa 600 ka na agad. 600 pesos. This one is very sulit for its price. Ayan, ang dami na agad. 1, 2, 3, 4 plants. Tapos yung isa, 2 branches siya. So, I have 5 branches here. Hindi ko alam kung talagang 5 plants to. Pero, ayan, na siya. Saya. Yung leaf size nito, kas medyo magkalapit sila ng leaf size ng SP Papua, yung plant before. But this one is this has more succulent leaf, mas makapal. Tapos, mas matigas din yung stem. Kaya ito, ganyan siya, nagpo-fall. Ito, mas sturdy siya patayo. Mas katulad ng bella, talaga. Kahit sa leaves and stem. Okay, tada! I'm so happy. Recently, I learned that yung Chinhongensis, meron siyang inner variegated. Ang ganda. Pero, siguro years pa. Yes? Okay. Love you! Mwah!
So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the 6th plant. Another small leaf. Pero kasi nga, pagka nakakakita ako ng small leaf hoyas, even smaller talaga sila binibenta. Tapos nakakatakot. Parang, hindi pala parang, kasi natry ko palang bumili before at a few days lang sila tumagal sa akin, tapos na-dense na. Tapos wala akong way to revive the plant kasi ilang notes lang yun, mga 2 to 3 notes. Tapos wala. Babay na talaga siya pagka nalusaw. Kaya for small leaf hoyas or very thin leaf hoyas, for me, mas okay bumili ng lush na. Very established na. Pero grabe, ang galing ng mga iba. From one note Chinghongensis, one note serpens, one note everything. Nakakaya nilang magpalaki ng plant at magpalash ng plant. Hello, Hakuna La Planta. Yun, idol. Okay. So, ayan. This is the 6th plant. Another small leaf. Di ba kung nasabi ko na kung ano siya kanina. But this is microdwarf. Another super good deal that I got. Grabe itong haul na to. Ang saya-saya ko. Sobrang inabangan ko to. Saya. Ang tagal ko na hindi nag-haul video. Pero sa totoo lang, nag-haul naman talaga ako in reality, in real life. Hindi lang ako nag-video lagi. Pero isa to sa pinakamarami kong nabili na haul. 16 plants. Ayan. So, medyo mas malaki naman yung kanyang leaf compared to Chinghongensis and SP Papua. Ang gusto ko dito sa microdwarf ay nagsasunstress siya. And I think okay din yung, gusto ko din yung flower niya. Pero the leaves, yung details, yung veins, tapos pag nagsunstress, lilitaw yun. Ang ganda. Ayan. So, hindi siya talaga super liit. May mga leaves siya na mas malaki. Pero, may mga leaves na maliit. I don't know if maliit lang sila kasi new leaf or maliit sila kasi ganun lang talaga, ka-irregular or ganun nag-vary yung kanyang leaves. Nahanap ako ng aking big boy. So, going back, this is the 7th plant, and this one is a big one. Big leaf plant. Hindi ako masyadong nakakakita nito before dito sa Pilipinas. Hindi masyado, hindi at all. Kasi yung microdwarf, Chinghongensis, Papua, nakakita na ako niyan dito nagbebenta locally. Pero ito, hindi pa ako nakakita. Before ko siya minayin, pero pag namayin ko sa kanya, nakakita ng available na dito sa Pilipinas. Pero okay lang kasi kunti naman din to. Kasi nga, mas mahal pagka bibili ka ng propagation. Kasi syempre, nag-take na yun ng time nung owner. Syempre, pinopagate niya, nag-effort siya, pinalagaan niya. So, mas mahal yung per node, per propagation. Dahil kung bibili ka ng lush. Pero sa mga ganitong klase ng hoyas, hindi ka kasi makakakita ng lush dito. Talagang propagation size. Okay, so this is Hoya Hypolaceae. Ang gusto ko dito, talaga sa Hypolaceae ay yung kanyang flower kasi meron siyang pink. Tapos parang very iridescent yung dating niya sa mga pictures. Hi! So, very interesting for me.
Ayan. Tapos, yung saya naman at meron na siyang peduncle. But, the sad part is that naputol ito. Pero talaga yan sad kasi pwede natin itong i-propagate. Sabihin, i-propagate ko na to siya agad-agad. So, pero yung hypolacia, kahit na ayun nga, ang gusto ko talaga sa kanya ay flower. Very interesting din naman ang kanyang leaves. Wala pa akong wala akong similar leaves so far na Hoya dito sa hypolacia. Ganda, ayan, very detailed ang kanyang leaves, pahaba, tapos may veins, may abs, may texture. Matigas din yung kanyang dahon, very firm. Hindi kasing nipis na for example, ano ba yun? Cistianta. Hindi siya kasing nipis nitong very soft to Hindi siya kasing nipis ng SP Papua. Matigas siya. Furry. Ang tawag? Basta may balahibo siya. Yung leaves niya sa ilalim. Sa ibaba, wala. Ayan. So, hypolacia, 7th plant. Na very interesting ang leaves and pretty din yung flower. So, hindi ko natandaan yung flower ng microdor. Pero gusto ko yung leaves niya kasi nag-sunstress. So, this one is our 8th plant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plant. I think, is this a PCB? Hindi nakalagay yung name sa, additional. Ano yung hinabol ko? Wala na tandaan. Okay, additional nakalagay. Pangalawa. So, ito bumili ako dati ng propagation size. 1 note. Propagation na that's tapos hindi ako nakakita ulit until now. Last year pa yun kaya nung nakita ko to tinanong ko to meron dun sa last garden na napuntahan ng 7 kaya kinuha ko na meron akong other option. This one or the ano nga yun? Star ano din? Star flower din. Hindi ko maalala yung pangalan. Pero recently nakapili ako ng regular nun. Pero yung naka-flex ay silver. Tapos tempt ako if yun or ito. Pero kasi, mas yellow ang flower noon than this one. So, this is Hoya Loki. Hindi siya named na splash, pero may splashes yung leaves niya. Ang isa pang gusto ko dito ay curly ang kanyang yung edge ng leaves. Very interesting. Multiflora yung isa. Multiflora silver. Merong multiflora silver. But, ayun na. Meron akong multiflora. So, nag-decide ako na i-postpone muna ang multiflora at mag-low-key na lang muna. Kasi I think meron na multiflora splash and silver sa Pilipinas. Pero yung low-key, di talaga ako nakakakita masyado. Mas nakakita ako ng multiflora splash. So, parang mas may chance ako makahanap ulit nun than this. Dami siyang peduncle, ang saya. But, yung dalawa ay mukhang nagpapaalam. Pero, mukhang magpa-flower yung iba. Ang saya naman. So, patayo ang kanyang growth pattern. Very, sturdy. Yung siya ko po. Ganyan siya. Okay. Yan.
Yeah, hindi siya nag-vine, I think. Talagang papuno, pabush ang kanyang growth. So, that's Loki. Hey, ang saya. Ang saya. Ngayon lang ako nag-haul ng Hoya ng ganito. Well, nag-haul pala ako ng... Pero lahat propagation, nung nagsastart ako. That's in 2023. December. If you want to watch that video, sa mga pinakaunang videos ko dito. Uy, tapos malapit na yung mag-anniversary ulit. At ang haul na naman natin ay Hoyas. So, 9th plant is yet another Laconosa. And so far, nakakadalawa pa lang naman tayong Laconosa sa haul na ito. Dalawang na-open. Kasi meron pa. Sabi ko na, ano ba yun? Parang pala-palas naman yung itsura ng Laconosa. Pero, nakarami rin tayo. Paano mo? Lahat na lang ng sinasabi mo, kinakain mo. Ito, wala na talaga akong planong bilhin kasi meron ako inner variegated Laconosa. Tapos, bumili naman ako ng Soma. Nauna ko itong imay, yung Soma. Tapos, meron akong na-free before na inner variegated Laconosa din. Ano yun? Pero another cultivar. So, wala na ako balak bumili nito. But, sobrang lush. Tapos, okay yung price sa ganito ka-lush. Kaya binili ko na. Parang pasok naman siya sa aking budget. So, yun. So, kahit na gano'n, ayan, compare ko. Ngayon, nandito na sila. Kung anong pagkakaiba. At kung magkaiba ba talaga. And I think, magkaiba naman. Mas maputi yung Soma. Ito ay mas maraming green sa edge. Also, not sure if it's just thinner. Thinner ang feel ng leaves nito. Tapos, mas parang nagka-curl siya compared dun sa inner variegated Laconosa ko na hindi tricolor Bruno. So, this is Laconosa tricolor Bruno. Pero, pala silang pink pagkabagong tubo. So, that's what I love about them. Sabi ko dati hindi na ako magkaganito kasi meron naman na akong Kushkiliana, tapos yun lang yung kailangan ko sa buhay. But no, hindi pala, mali ako. Kailangan ko rin to. Kailangan ko silang lahat. Iba-iba sila. Tsaka, ang bagal ng Kushkiliana. Dalawang taon na yun, hindi pa rin siya nag-trail. Ang sad. Pero may daw. Ooh! Ang taas nung nag-expect ako, pero okay lang. Kasi, tawag dito, na-screenshot ko naman ko eh. Ito lang naman talaga yung minay ko. Nakakatawa na kasi ang taas nga ng balot. So, mataas ba yung plant? So, this is Hoya Peacock Feather. Australis Peacock Feather. I already have the Australis Lisa, which is the inner variegated Australis. Tapos, nag-flex sila nito. Noon ko lang nalaman ang existence ng plant na ito, pero minayin natin kasi ganun tayong klase ng tao. So, nagkaming rin siya, yung growth niya, yung leaves, I think, na nag-emerge. Pero, compared sa Australis Lisa, wala siyang
yung Australis Lisa, regular. Walang, yung ganito, yung parang pattern sa loob na ganyan. Yung peacock feather meron. Yan, meron siyang pattern na may green siya sa loob. Tapos medyo may parang pa-abs din siya eh. Yung green pattern na yun. Parang embossed pa yung tawag. Pretty. I'm still happy about this. Kahit na meron na akong Australis Lisa, goodbye pa rin to for me. Kahit na wala siya sa plano ko, wala siya sa wish list ko. Before ko siya nakita sa live selling ngayon. So that's our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plant. 6 plants to go. At parang malalaki na itong mga natira. Yeah. Another big one. Another big one. 11th plant. It's not. 11th plant. Ooh, bakit? Another big leaf plant. Pero, is it big leaf? Uy, bakit ang haba? OMG! Kasi, parang maliit lang naman nung minay ko. But this is a happy surprise. Parang nung minay ko to, parang short lang siya. But this is vining. Totoo ba? Mitrata Silver. Oh yeah, Mitrata Silver. This one. Another one that is not on my wish list. But, wala tayong self-control at minay natin. Ano? Uy. Ano ba to? Nag-grow kasi ang tagal na. Dun sa 1 month na naiwan siya. I think ganun yung nangyari. Kasi nung minayin ko to, wala to. So dahil nga, mahigit 1 buwan, yung nakalipas, no? Bago ito napaganda. Ayan na siya. Ano kaya? So this is Hoya Mitrata Silver. Nung minayin ko to, ito lang siya. 5 leaves. Ngayon, meron na siya nito. Ooh. So, wala to sa wishlist ko. Pero good deal. Very good deal yung na-flex. So, kinuha natin. Kasi kailan ba ako makakakita ng ganong deal? Kung na alam. Ayan. So ito, I think yellow yung flower niya. That's why wala siya sa wishlist ko. Mas marami naman ako silver plants, silver leaf plants, or splashy plants. Tapos mahal nga siya. So, hindi ko siya nilalagay sa wishlist kasi meron akong ibang mas gusto na pricey. So, magka-priority yun. But, very good deal ko siya nakuha. So, sulit. Tapos ganito ko na siya natanggap. Meron ng vine. And is this a peduncle? Ay, hindi. Naputol lang. Sa yarn. Okay. Mitrata Silver. 12. Oh, medyo maliit. I don't remember this. Nagkamali ba sila? I think nagkamali sila. Tatabi mo natin. Okay. Kaya pala sabi ko, nakalagay 16 plants inside. 15 lang yung nasa invoice ko. So, message ko muna yung seller about that. Kasi baka may ibang nag-mind. So, this one, nalagay kasi nila to sa, sa invoice ko, pero kinolect ko naman. Tapos kinolect din naman nila yung invoice. So, hindi ko yan binayaran.
So, I will tell the seller kung anong gagawin. Kung ipapadala ko ba. Balik sa kanila. This one is another Laconosa. And marami siyang fluff. Ito medyo super, hindi pala medyo, super lush. Kaya medyo marami. Sibol! I am just opening plants, okay? This is another silvery one. And another Laconosa. Yung Laconosa, dapat sabi natin, hindi ako magpapalit. Kasi, pares lang naman yung flower. Walang pinagkaiba. Pero, ayan, ang dami ko na rin. Another good deal kasi sobrang lush. Trailing. Na-enjoy ko na talaga. Yes, anak! This is... Where's the label? This is... Look! I have a plant! It's so long! This is... Wait lang. Wala na ako paglagyan. Sobrang lush nilang lahat. Wala na ako mapaglagyan ng mga iba. Ng mga bago kong binubuksan. So this one is the Laconosa White Pearl. Ano yun? I will go there. I still have 3 more to open. Can you wait a little bit? Yes. Sabi ko, tama lang sa Laconosa, pero sa haul na to, so far we have 1, 2, 3 Laconosas. At meron pa. Because I have this one. This one is another silver Laconosa. Sabi ko, yung mga silver Laconosa kasi meron akong Laconosa sulcata. Pero very good deal. Sobrang trailing na. Hindi ako nakatiis. Hindi ko alam talaga kung anong pinagkaiba nila sa isa't isa. Nung binili ko sila. Nag-hope na lang ako na makita ko yung difference pag nasa akin na. And I think nakikita ko naman. So this is Laconosa Full Moon. Meron pang isa yung Laconosa Mint Coin. Hindi ko na yung kinuha kasi sabi ko parang baka mamaya very similar lang ng Full Moon. Sa video kasi, medyo kita ko naman na yung leaf shape ng Laconosa, ano ba to? White Pearl. Yung leaf shape niya, iba dito sa Full Moon. So, kinuha ko pa rin to. Full Moon. Mas malalaki yung leaves niya than the White Pearl. Okay. Maglagay ako ng B-roll na magkatabi sila for you to see. So, mas malalaki yung leaves ito ng Full Moon. So, hindi ako kumuha ng Mint Coin kasi I think sa video parang very similar sila. Pero, naka-free ako ng Mint Coin nung bumili ako ng inner variegated Polynura. Nigyan ako ng freebie nung seller na cuttings ng Mint Coin. Sobrang swerte kasi wala dito yun, hindi ako umili nun. So, pero meron pa din ako. So, ngayon nakikita ko na yung difference din nila. Magkaiba din nga. In fairness, kita pala ang difference. Akala ko, pare-pares naman ang mga Laconosa. Pero yun, meron naman palang, na-appreciate ko na yung difference sa closer look. So that's our 1, 2, 3, 4th Laconosa. And I think, hindi pala,
Joke lang. Joke lang. Sabi ko, I think that's the last one. But, ito pa lang dalawang nakatira. Natakatira. Dalawang natira ay parehas. Laconosap. Ito, hindi ako sure. Parang, hindi ako convinced na Laconosap itong last one. Pero, ito, Laconosap. Ito, wala to sa, wala na naman to sa plano. Pero, ninayin pa rin. Kasi nga, hindi ako nakakakita ng ganitong kalash na mga Hoyas dito. So, parang yun lang yung chance ko, or yun yung na-feel ko nung nagla-live yung seller. Ito lang yung chance ko para pumili. So, ang justification ko sa pag-purchase nito, marami na akong nabiling inner variegated. Marami na din akong silver Laconosa. This one is different kasi outer variegated siya. Sibol! Last two plants. Outer variegated siya. And again, tingnan nyo naman. Sobrang lush. This is Laconosa Asami Wonosobo. Outer variegated Hoya. This is my first Laconosa na outer variegated. Uy, yung lalaki ng dahon, parang hindi Laconosa. Okay, saan ko ilalagay na hindi mapipisa ang others? Dito. Okay. Last one. This is a freebie. Nakuha ko siya. Kasi sa end ng line ko seller. Nagpapafish siya. Not always, pero, ay, parang always pala. Pag live selling. Always pala may free. Yun yung gusto ko sa live selling. May pag-games yung mga sellers. This one is a freebie. And this is from the Philippines. So, medyo funny for me na ito yung nakuha kong free. Pero okay lang. Natagi pa tayo sa free? Hindi. This is Hoya Zambales. Parang hindi ako convinced na Laconosa siya. Pero small nga ang kanyang leaves. Very similar. Parang siyang mini version ng Wayenti. Meron akong Wayenti. Parang siyang mini version ng Wayenti. Cute! Long and may dark edge. Hoya SP Zambales. I think nagkamali lang siguro yung label nito. Hoya SP Zambales. Trailing. Cute din. Appreciate ko. At ito ay Philippine native, kaya Zambales. Nagaling to sa atin. At bumalik na siya sa atin. Nagaling siya ng Indonesia. So, that's all for today. Hindi ko muna i-open tong isa kasi hindi ako sure kung ano ba to. Feeling niya lang ano ba nila to sa akin. Hindi ko muna i-open to isa kasi baka nagkamali na sila. So, baka kailangan kong isulit. So, yun. Okay.